Hindi ka na magtatrabaho. Nagulat ako kinabukasan nang marinig ko ang katagang yon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o may inis sa masamang biro niya. Hindi ko siya iniintindi. Nagpatuloy ako sa paghakbang. Kailangan kong maging maaga dahil may presentation kami together with the big clients na mag-invest sa aming kumpanya. Ngunit mas lalong nadagdagan ang gulat ko nang humarang siya sa may pintuan. Naka-business suit siya at may briefcase na dala. As usual, suplado pa rin ang kanyang mukha at nakapamulsa ang isa niyang kamay. Sandali akong huminto at tinapunan siya ng tingin. If you'll excuse me Mr. Ventura, malilate na po ako, marahang wika ko. Pero sa aking pagkadismaya, tiningnan lang niya akong parang baliwala. Hindi ko alam kung ano ba ang nais niyang mangyayari sa umagang iyon. Narinig mo ako, hindi ka na magtatrabaho. Napamaang ako. Tama ba ang narinig ko? Pati propesyon ko, pinanghihimasukan niya. What? Napailing ako at nilagpasan siya. Huminto ka ngayon din. Kahit natatakot ako sa kanya, hindi ko siya pinakinggan. Ang ginawa ko ay tumakbo at mabilis na sumakay ng jeep. Kung nagbibiro siya, hindi ko gusto ang naging biro niya. At kung minalas nga naman, natagalan ako dahil sa sobrang traffic. Late na ako ng 10 minutes sa presentation ng araw na yun. Tiyak na hinanap na ako ni Aldrin. I take a deep breath nang pumasok ako sa conference room, pero tila mag-slow motion ang lahat sa akin. Ang unang matanglawan ng aking mata ay ang seryoso, formal at supladong mukha ni Miguel ang makita ko. Hindi ako makaget over. Siya ang big client namin sa araw na ito, may dalawa rin siyang kasama. Kaya ba ayaw niya akong papasukin ngayon? Ba't di ba nasagi sa isip ko na siya ang maaaring kliyente namin? Let's cancel it today, sir. Pero huwag kang mag-alala, pipirmahan natin ang deal. Pumailan lang sa apat na sulok na iyon ang kanyang nakakatakot at sobrang bossy na boses. Pero ang mas nakakatakot sa lahat, sa akin siya nakatingin, parang pinapahiwatig niya na patay ako sa kanya. Lumarawan ang kasiyahan sa mukha ni Aldrin kahit nagtataka, nag-shake hands sila na kung umakto ay parang di magkadugo. Pagkatapos ay hindi ko na alam dahil hinawakan ako ni Miguel sa braso at hinila papalabas. Lahat na patingin sa amin dalawa lalo na ang aking boss. Samantalang ako ay di makahuma kung bakit niya ginawa ito sa akin, naging sunod-sunuran lang ako hanggang sa ilabas niya ako sa kumpanya. Bitiwan niyo nga ako, sa wakas nakapa ko rin ang aking boses, ang lakas ng tihip ng puso ko na halos aking ikabingi. Pero tulad ng aking inaasahan, hindi niya ako binitawan hanggang sa ipasok niya ako sa kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada sa parking lot. Hindi ko talaga alam kung anong tinatakbo ng isip ng lalaking ito, ang higpit pa ng kanyang pagkakahawak sa akin kaya nung bitiwan niya ako, nagmarka ng pula ang braso ko. Anything to say? Supladong tanong niya nang tingnan ako. May sasabihin ako pero hindi ko yata magawang ibukas ang aking bibig ngayong nasa loob na ako ng sasakyan. Pinakikinggan ko na lamang ang tahip ng dibdib ko. Starting today, you will stay at home with Miggy, no buts and don'ts. Iuuwi na kita. God, magre-react pa sana ako pero mabilis niya nang pinaharurot ang sasakyan. Hindi ako naka-seatbelt kaya muntikan na akong maampes sa unahan. Inagaw na nga niya ang puso ko, pati pa ba naman ang trabaho ko? Nagkukut ang aking kalooban, sumusobra na siya. Trabaho ko ito Mr. Ventura at buhay ko ang trabaho ko. Wala kang karapatan na diktahan ako sa akin gagawin at lahat ng gusto ko dahil buhay ko ito. How could you to manipulate my life? Napakasama mo. Abot-abot ang hininga ko matapos kong isigayon sa kanya habang nagmamaneho. Wala akong pakialam. Ang nangingibabaw sa akin ng mga oras na ito ay inis at galit. Buhay mo ang trabaho mo. Tila may tinutumbok ang boses niyang sumulyap sa daan. Dito kami binubuhay ng anak ko. Kung ganoon ay tama ang hinala ko. Bigla akong kinabahan, nagbawi ako ng tingin at diretsyong napatingin sa unahan, mukhang may alam siya, nawala ang galit ko, napalitan iyon ng kaba at takot. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko siyang umungol at pansin ko ang tila pagpiano ng kanyang mga daliri sa manibela. If you really love our son. My son, pagpuputol ko, pero sinulyapan lamang niya ako at pinagtaasan ng sulok ng kanyang kilay. You're willing to give up everything for Miggy. Hindi ko mapigil ang magtaas ng kilay nang tingnan ko siya, but it's my profession, kahit saang anggulong tingnan, hindi tama yon.
Maybe you're right, may punto ka Ron. What if I tell your son na hindi ako ang daddy niya at niloloko mo lang siya? How does it sounds? Fair? Nagkukot ang aking kalooban at tinitigan ko siya ng nakakamatay na titig. Ginagamit niya ang damdamin ng anak ko. Hindi ko talaga makuha kung bakit ginagawa niya sa akin ito. Napakasama niya. Ngayon din, aalis kami ng bata sa pamamahay niya. Hindi na ako nagsalita. Sinarili ko na lamang ang umuusbong na inis ko. Akala ko may alam na siya. Buti na lang at wala pa. Pero yun nga lang, pati buhay ko nang hihimasok siya. Kapag ko'y natigilan ako nang huminto kami sa isang mall, walang ingay na iniwan niya ako at pumasok siya. Umabot pa ng kalahating oras bago siya bumalik at this time, may bitbit na siyang bagong laruang robot at supot na parang siopaw ang laman. Ibigay mo kay Miggy kapag nasa bahay na tayo, nasa tono niya ang nanguutos. Hindi ako kumibo, masyado niyang inispoiled ang bata, halos puno na ng laruan ang kwarto ni Miggy. Pinakiusapan ako ni Miggy na patigilin ka sa trabaho at magstay sa bahay with him. Mabilis na lumipad ang tingin ko sa kanya. Pinakiusapan siya ng bata, bahagya kong nakagat ang aking lobby. Alam kong kailangan nito ang tunay na pag-aalaga ko bilang ina nito, pero wala namang magtatrabaho para sa amin kaya nagagawa kong iwan ito kay Lucy. Ngunit hindi naman ako nabigo sa pagmamahal kay Miggy at pagpapalaki ng maayos. Pagbibigyan mo ang kahilingan ng bata kung tunay mo siyang anak. Binawi ko ang tingin sa kanya at mabilis na tumingin sa labas ng bintana. Inatake na naman ako ng kaba at takot sa huling part na kanyang sinabi. Nakakainis, dapat hindi ako umarte ng ganito. Bakit ba ginagawa mo ito? Siya naman sa pagkakataong ito ang hindi kumibo. Sinimulan na niyang paandarin ang makina at nag-drive ulit. Hindi tuloy ako mapakali. Mukhang may alam talaga siya. Hindi ako matatahimik nito kapag di ko nalaman ang kanyang kasagutan. Inulit ko ang katanungan ko sa kanya pero sinulyapan lang niya ako at nagpatuloy sa pag-drive. Gusto ko si Miggy, maya-maya'y sagot niya nang dumaan ang mahabang katahimikan, magaan ang loob ko sa kanya at forget it, simula ngayon, si Miggy na ang asikasuhin mo, at para hindi ka kainin ng hiya dahil nasa pamamahay ko kayo, pwede ka naman maging katulong ko, at mumisi siya saka pinaharurot ang sasakyan sa maluwang na kalsada. Sa isang iglap, hindi lang buhay ng aking anak ang nagbago, pati na rin ang akin. Ang dating career woman na buhay ko ay ngayon naging isang bat-ihing ina kay Miggy. Pumayag man ako o hindi, wala na akong magagawa. Si Miguel mismo ang nag-file ng resignation letter ko kay Aldrin. Kung makikita ko lang ang hitsura ng boss ko, malamang malaking question mark ang lumitaw sa ulo nito. Kung ako lang ang masusunod, aalis na kami sa pamamahay na ito. Pero alang-alang sa bata, titiisin ko ang lahat. Ayoko namang saktan lalo ang inosente niyang damdamin, baka magka-trauma pa siya, bahala na kung ako ang masaktan. Dahil sa naging full-time na ako sa pagbabantay at pag-aalaga kay Miggy, dito ko nakita na marami akong pagkukulang sa kanya, tulad ng sumagot na may paggalang sa mga nakakatanda, at may tamang kilos at asal sa lahat ng nakakapaligid sa kanya. Kahit papaano, masayang-masaya ako dahil buong maghapon na kaming magkakasamang dalawa. Kapag dumating kinahapunan ang lalaki, sasalubungin ito ni Miggy at hahalikan sa pisngi. At dahil mag-asawa kami sa paningin ng bata, hahalikan ako ni Miguel sa cheek na parang normal lang sa kanya. Samantalang ako, gusto na yatang lumubog sa lupa, hindi talaga ako makaget over sa mga kisses niya. Minsan nga, magtatago ako sa kwarto para lang makaiwas dahil ngayong nasa bahay na lang ako at wala na sa opisina. Mas lalong lumalakas at lumalaki ang pagtatangi ko sa kanya. Kulang na lang sabihin ni Miggy na gusto nito ng kapatid. Gagawin ito ni Miguel para lang mapasaya ang bata. Sinong nagluto ng ating hapunan? Agad na tanong niya matapos isubo ang pagkain. Nasa malaking hapagkainan kaming tatlo ng gabing iyon at tahimik na kumakain. Pero yung totoo, lihim lang akong nakikiramdam. Si Ate Leonora po, sagot ng isang katulong, tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti, masarap ka palang magluto. Pinagpulahan ako ng pisngi, pinuri niya ang mga luto ko at may ngiti pa siyang binigay, kakapanibago. Mom cooks it with love, Dad, pagmamayabang ni Miggy at maganang samubo. Tumawa lang siya at nagpatuloy na sa kanyang maganang pagsubo, parang di siya kumain ng ilang taon sa kanyang inasta, gayong simpleng adobong manok at kare-kare lang ang niluto ko, wala akong magawa kanina kaya tumulong ako sa kusina.
Matapos kaming maghapunan ng gabing ito, naglaro pa kami ni Miggy sa kanyang nursery room hanggang sa makatulog siya. Nagpasya lang akong lumabas sa kanyang silid nung may naalala akong dapat gawin. Agad akong nagtungo sa pinakadulo nitong mansyon kung saan ang library room. "Have you found her?" tanong ko sa lalaking detective na kausap ko sa kabilang linya. Nung isang araw ko lang pinahanap ang babaeng nagngangalang Gloria sa Monterrito and I'm expecting now na may result na. "Hindi pa sir, pero malapit na." Napabuntong hinga ko at pinatay ang cellphone na hawak ko. Isa pa sa pinakaayaw ko, yung taong mabagal kung kumilos, nakakairita. Kapag dinayal ko ulit ang numero ng detective at tinawagan ito, may isa pa akong ipapagawa. May isa pang babaeng nagngangalang Leonora Ronquillo ang ipapa-investigate ko. Get her background and immediately send it to me, bye. At pinutol ko agad ang phone ko. May pakiramdam akong kakaiba sa kanya. Nakikita ko sa mga kislap ng kanyang mata. Parang may tinatago siya at yun ang gusto kong malaman. Sounds weirds. Pati ako, hindi ko alam kung bakit magaan ang pakiramdam ko sa bata. Gustong-gusto ko ang pagtawag nito ng daddy sa akin, parang gusto ko na tuloy mag-asawa at bumukod ng sariling pamilya. Ang totoo, ako lang ang may pakana na patigilin si Leonora sa pagtatrabaho sa aking pinsan. Wala lang, ayoko lang mahulog ang damdamin ni Leonora. Pinaglayo ko lang sila, at kilala ko si tita, ang mommy ni Aldrin. Ayaw niya ng mga employee lang ang magugustuhan ng kanilang anak. Concern lang ako para sa kanya kaya I do it in the hard way. Baka masaktan pa siya at maapektuhan ang bata. Tama naman ang ginawa ko. Mas ligtas siya kung nasa bahay lang siya at kasama ang kanyang anak. I took a deep breath. The truth is, hindi ko nagustuhan yung nakita ko silang dalawa na magkasama sa isang restaurant. There's something inside na parang naapakan ang aking ego. Nagsimula ito nung hinalikan ko siya sa labi. Dampi lang yun kumpara sa mga babaeng dumaan sa akin buhay. Pero ang epekto ng halik na yun sa akin ay sobra, halos hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. I feel her soft glossy pink lips, ang sarap damdamin sa sobrang lambot ng kanyang labi. Maya-maya'y lumabas na ako ng library at tinungo ang terasa. Gusto kong punuin ng malamig na hangin ang dibdib ko. Pinapaalis ko sa aking isipan ang babae. She's not my type, wala sa kanya ang standard rate ko pagdating sa babaeng magugustuhan. I'm already engaged to someone, si Francine Smith, she's my fiancé. Ikakasal kami pagkatapos ng trabahong inaasikaso ko rito sa Pinas. Ngunit bago ako pumunta ng terrace, kumuha ako ng liquor at dinala ito roon. Wala lang, pampaantok lang sa isipan kong maraming iniisip. Tinungga ko lang ito. At hindi ako naglalasing, hindi naman ako madaling tamaan ng masamang espiritu ng alak, pinagmasdan ko lang ang kabuuan ng bakuran sa mga sandaling ito. Dumaan ang kalahating oras nang magpasya akong pumasok sa aking master bedroom, nasa unahan pa ito, madadaanan ko pa ang room ni Leonora bago ko marating ang akin. Pabali-baliktad ako sa aking higaan, hindi ako makatulog, ang dami na namang gumugulo sa isipan ko. Isa na roon ang gwapong mukha ni Miguel. Ang mga matitiim niyang titig at supladong mukha ay tila nag-showing sa isip ko. Kapag ipipikit ko ang aking mata, lumilitaw ang sobrang kisig niyang hitsura, para na akong engot nito kaya nagpasya akong bumangon at magtungo sa terasa. Lalanghap lang ako ng hangin panggabi, ilalabas ko lang itong mga non-good thoughts at para dalawin na ako ng antok. Pagbukas ko ng pintuan ay diretso akong lumabas nang bigla akong nabangga sa isang malapad na katawan. Muntik pa akong matamba sa lakas noon, pero parang may humawak sa akin. Kailan ba nagkaroon ng panibagong pader sa labas nitong kwarto ko? Baka ibang pintuan ito at nagkamali ako. Mag-ingat ka sa iyong hakbang, biglang nanlaki ang aking mata sa narinig. Nagtaas ako at eksaktong nagtama ang paningin naming dalawa ni Miguel, ang lakas ng tehip ng puso ko, halos mabingi ako. Ang lalaking gusto kong paalisan sa aking isipan, heto at kaharap ko. At, saka ko lang napansin na nakaagap siya sa aking baywang at sobrang lapit ng aming mukha sa isa't isa. Naamoy ko ang hininga niya ng mga sandaling ito at hinuha ko. Umiinan siya ng alak, napansin ko rin na sobrang awkward itong posisyon namin kaya bigla akong umayos. Namumula ang aking mukha nang mabilis akong tumalikod pabalik sa aking kwarto, pero sa laking gulat ko, hinawakan ni Miguel ang aking kamay at hinapit ang aking bewang. He pulled me closer at sa pagkakataong ito, nagwawala na ang puso ko, mabibingi na yata ako sa lakas ng beat nito,
Isabay pang tinitigan niya naman ako, yung titig na tinutunaw ang puso ko at binabasa ang laman ng aking isip. Napalunok ako, God, napatingin siya sa akin labi, imposible namang hahalikan niya ako gayong wala si Miggy na humihiling sa kanya. Ngunit laking gulat ko nang dahan-daang dumampi ang lobby niya sa lobby ko, pakiramdam ko umikot ang aking mundo. Ang utos ng isip ko ay itulak ko siya pero iba ang tugon ng aking puso, bagkus ay, napapikit ako sa halik na ginawad sa akin ni Miguel, ang lalaking araw-araw kong minahal ng sekreto. Softly, his lips starting to ask more, marahang gumalaw. Hindi ako marunong dahil una ko itong karanasan pero basta mahal mo pala ang lalaking kaharap mo. Madali lang pala itong matutunan, ginaya ko ang galaw ng kanyang lobby sa pagkakataong ito and his kiss go deeper. Tila may isip ang aking kamay na kumapit sa kanyang leeg, pinanginigan ako ng tuhod, kailangan ko ng makakapitan kung hindi, matutamba ako, hindi ko na rin namalayang kusang pumikit ang aking mata, dinama ko ang kakaibang damdamin na umalipan sakin, ramdam ko ang pintig ng puso niya at tulad ng sa akin, mabilis ang pagtibok ng puso niya. Puno ng pag-iingat ang paggalaw ng kanyang lobby at nagustuhan ko yun. Nararamdaman kong humihigpit ang pagkakahapit ng kanyang kamay sa akin baywang, at nagsimulang humaplos. Libu-libong kuryente ang damaloy sa akin katawan sa ginawa niyang yun, para akong napapaso, isang manipis na nightgown lamang ang suot ko at ramdam ko ang init na nagmumula sa kanya. Nag-warning ang isip ko na dapat ko na itong tigilan, kapag hahayaan ko siya, baka malaman niyang hindi ko anak ang bata at nagsisinungaling ako, I have to stop it pero paano? Nadadarang ako sa masarap na hatid ng kanyang halik, sinusunog nito ang katinoan ko. I want you Leonora, paus at may pagmamakaawa ang kanyang boses habang sinasabi niya yon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin hanggang sa pangkuin na lamang niya ako at dinala sa akin kwarto, naramdaman ko ang malambot na kama na tumama sa akin likuran at agad akong dinaganan, para akong napipi sa sobrang bigat niya pero dahil sa sobrang lambot ng kama, lumubog lang ako. Nakapikit ako, wala na akong lakas pang imulat ang aking mata, pinabayaan ko lamang si Miguel na haplasin at damhin ang aking katawan habang dahan-daang bumaba ang kanyang lobby sa akin leeg. Nakikiliti ako sa ginawa niya, nadadarang at wala nang sapat pang lakas para tigilan siya. No, bigla akong nagmulat ng mata nang maalala ang singsing na suot sa kanyang daliri, para akong binuhusan ng malamig na tubig na ang lalaking nasa harap ko ngayon at sumasamba sa akin katawan ay lalaking mahal na ng iba, agad ko siyang tinulak at mabilis na bumangon. Mali ito, nagyuko ako ng tingin, ayokong makita niya ang kislap ng mata ko. Kahit hindi ako nakatingin sa kanya, alam kong natigilan siya. I'm sorry, nadala lang ako sa aking ininom, ito lang ang kanyang sinabi at mabilis niyang nilisan ang aking kwarto. Naramdaman ko na lang na pumatak ang aking luha, nag-sorry siya dahil ang alak ang nag-control sa kanya. What if hindi ako namulat sa katotohanan? What if, tuluyan kong naisuko ang pagkababae ko? Mag-sorry lang siya na hindi niya sinadya at ang pinakamasakit pa, ikukumpronte niya sa akin na may asawa siya, at malalaman pa niyang hindi ko tunay na anak ang bata. Umiyak ako buong magdamag sa nangyaring yun, hindi ko man tuluyang naisuko ang lahat. Kalahati ng buhay ko ay parang biglang nawala, masyado akong nagpapadala sa aking nararamdaman, hindi ko na inisip na maaaring masasaktan lang ako ng sobra sa kapapabayaang ginawa ko. Sa susunod, babantayan ko na itong puso ko, nang hindi naman ako masyadong kawawa, dapat kong isaksak sa akin kokote, na ang lalaking kumupkup sa amin ay sa panaginip ko lang dapat mahalin. Masakit ang aking ulo nang magising kinabukasan, nanlaki rin ang aking eyebags tanda sa buong magdamag kong pag-iyak. Dumiretso ako sa banyo at naligo para mawala ang sakit. Mommy, are you crying? Puna sa akin ni Miggy nang pasukin niya ako sa kwarto. Tapos na akong maligo at nakapambahay na damit lang ako ng oras na yon. Ngumiti ako at niyakap siya. Nope, bakit naman iiyak si Mommy, ha? Eyebags mo kasi, healthy, natawa ako, at napuna pa niya ang nananahimik kong eyebags. Nasubraan lang sa tulog si Mommy, baby, halika na. Baba na tayo, saka ko siya giniya patungong pintuan. Sabi ni Daddy, dito raw siya kakain ng lunch mamaya. Napahinto ako, kung ako lang ang masusunod, ayokong makita muna ang kanyang mukha, nahihiya ako, nasasaktan. Mommy, kalabit sa akin ni Miggy, ha? Sabi rin ni Dad na gusto niyang matikman ulit yung luto mo.
Tumango ako at tuluyan na kaming bumaba. Mabilis na lumipas ang oras, eksaktong natapos ko ang pagluluto ng kare-kare at menudo nang sinabi sa akin ni Lucy na may bisita raw ako. Nagtataka man sa kung sino ang posibleng bumisita sa akin, lumabas ako para tingnan kung sino. Nagulat ako nang makita si Aldrin, nakaupo sa isang sofa at naka-business suit pa. "Hi Leonora," agad siyang tumayo at inabot sa akin ang isang bungkus ng bulaklak. Kunot noong tinanggap ko ito. Paano niya na lamang dito ako nakatira? Baka sinabi sa kanya ni Miguel. Salamat, kapag ko ay nagbigay ako ng isang tipid ng ngiti, boss ko pa rin ang kaharap ko kahit sabihing hindi na ako rito nagtratrabaho. I know the whole story, akala ko, may iba sa inyo ni Miguel, I was wrong and happy to know. Hindi agad ako nakapagsalita, magkaharap kami sa isang sofa at may iba sa tono ng kanyang pananalita. Leonora, inabot niya ang aking palad at ginagap yun. Napatingin ako sa kanyang kamay, hindi ko ito binawi, sir. It's Aldrin again, Leonora, pagtatama niya. Tumango ako, alam ko naman yun, pero bakit nandito siya? Kapag nakita kami ni Miggy, tiyak na magtataka ang bata. Please give me a chance to court you. Napatingin ako sa kanya, hindi ko agad napaghandaan ang sinabi niyang yun sa akin. Oo, aminado akong may gusto sa akin si Aldrin pero bakit tila hindi ako handa, dahil ba ito sa nangyari kagabi? Aldrin, pero nagulat na lamang ako nang may tumikim mula sa pintuan, nakita ko si Miguel, nakatayo at tila mainit ang ulo, napapasong binawi ko ang aking paningin sa kanya at binawi ko rin ang kamay ko na hawak-hawak ng lalaking kaharap ko. Bumati si Miguel kay Aldrin at dumiretso sa hagdanan. Ikaw ang bahala. Tipid ang ngiting binigay ko nang tumingin ako kay Aldrin. Thank you Leonora, ngumiti siya at ginagap ulit ang aking kamay saka itumaso yung pinisil. Dinig ko ang malalaki at mabibigat na mga hakbang ni Miguel sa hagdanan, sumulyap ako sa kanya, mukhang hindi maganda ang kanyang mood, pakialam ko nga ba, wala nga siyang pakialam sa damdamin ko. Halos nagtagal siya ng kalahating oras bago nagpaalam sa akin. Kung di pa lumapit sa akin si Miguel at nang ulit na gutom na ito, malamang hindi na aalis si Aldrin. Hindi ba friend mo yun mommy? Tanong ni Miggy, kinarga ko siya papuntang kusina. Oo, friend ni mommy, pinisil ko ang ilong niya. What po ang name? Ang kulit talaga ng munting anghel ko, ang daming tanong, sinabi ko sa kanya ang pangalan at tango naman ang kanyang sagot. Nakahanda na ang pagkain sa mesa, ang kulang na lang, si Miguel. Tinawag ng katulong ang lalaki pero hindi siya bumaba. Nauna na kaming kumain ni Miggy, kung ayaw niyang kumain, bahala siya, mas okay nga yun, hindi ko siya makikita. Pero mali pala ako, bumaba siya pero hindi kumain, tinungo lang niya ang bata at nagpaalam dito. Samahan mo kami dad, mom prepares this for you. I'm full, nag-lunch na ako sa labas, bye, son. Bye daddy, nakaramdam ako ng pagkadismaya nang hindi man lang niya ako lingunin at bigyan ng goodbye kiss sa cheek na lagi niyang ginagawa, pinagalitan ko ang aking sarili, ang sarap kong kutusin. Mommy, why po wala pa si dad, napalingon ako kay Miggy, 8:00 na ng gabi at nag-aabang siya sa pintuan, hinihintay ang lalaki. Baka busy sa trabaho, come here Miggy, let's go to your room and sleep na, kaway ko at lumapit siya. Ako na ang magdadala sa kanyang room ate, presenta ni Lucy. Umiling lang ako sa sinabing magpahinga siya at ako na ang maghahatid kay Miggy sa itaas. Una, umayaw pa siya dahil hihintayin daw niya ang daddy niya pero nung sunod-sunod na siyang inatake ng antok, napapayag ko rin siya. Matapos kong kwentuhan siya ng bedtime story, nakatulog na siya ng mahimbing, nagtagal pa ako ng ilang oras sa kanyang room bago ako nagpas siyang lumabas. Eksaktong pagbukas ko sa pintuan ng tumambad sa aking harapan si Miguel, napakislat ako sa kanyang nakakagulat na presensya, nagyuko ako ng ulo at pinakiusapang dadaan ako. Natatakot ka ba? Amoy alak siya. Ganito rin siya kagabi, di ba? Bahagya akong napaatras.